Ikaw, ikaw na nga ang hinihintay ko. Pag-ibig, sa nobela lang kita matatagpuan. At para bang kahirap na paniwalaan. Ikaw na nga ang hinihintay ko. Pag-ibig, ngayong kapiling ka at tayo'y iisa. Hindi kita papayagan na sa akin ay may hahadlang. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginawa ang ating pag-ibig upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Part of our topic for today is all about politician. Ang sabi po iba, basta ang politiko raw ay kahit walang alam, basta mabait ay okay na. Kung ikaw ay mag-a-apply sa trabaho, pagpalagay natin ang ina-apply mo driver. Kung pwede bang ikaw ay magmaneho, ang iyong qualification lang ay dahil sa ikaw ay mabait lang at hindi ka driver. At ang dadalhin mo brand new na Pajero. At ang sabi ng may-ari, ikaw ay aking tatanggapin dahil sa ikaw ay mabait kahit hindi ka marunong magmaneho, tatanggapin kita. Kahit hindi ka marunong magmaneho, dahil sa ikaw ay mabait, tatanggapin kita bilang driver. At ang dadalhin mo ay brand new na Pajero. At tingin niyo po ba, tama po ba na kunin ng isang tao ayon lang sa kanyang ugali, hindi ayon sa requirements o hinahanap na kwalifikasyon ng employer o ng may-ari o ng naghahanap ng empleyado? Tama po ba na kunin po ang isang tao hindi dahil sa kanyang kwalifikasyon, sa kanyang magiging trabaho, kundi sa kanyang personal na ugali? Sa tingin niyo po ba, magagampanan po ba ng maayos nung i-hire o kukunin na empleyado yung kanyang trabaho bilang driver kung siya ay hindi marunong magmaneho at ang alam niya at ang tanging
dahil inirarason o dinadahilan niya lang ay siya ay mabait. At sasabihin niya, matutunan ko rin pong magmaneho. Hindi po kaya na maraming gas-gas, maraming bangga o aksidente ang mangyayari. O maraming huli, violation sa road and traffic rules and regulation na pwedeng hulihin po yung taong yun. Dahil po hindi siya marunong magmaneho. At ang tanging niya lang sinasabi para siya ay tanggapin ay siya ay mabait. Ganon din po sa politika. Kung hindi po marunong ang inyong ihahalal, iboboto o kukunin sa posisyon na yun, hindi po ba magsasabi rin ang employer o ang tao? Ang tao po ang employer ng politiko. Tama po ba yung ginagawa ng iba na sila ay naghalal dahil pumili ng empleyado dahil mabait lang, magandang lalaki, magandang babae, o dahil lang sa kanilang palagay. Hindi po kaya agrabyado yung kanyang employer, amo, o yung mga taong kanyang pamumunuan. Dahil hindi naman siya qualified o karapat-dapat doon sa posisyon. Tama po ba na gawin nilang dahilan na able to read and write lang ang qualification? Basta marunong lang bumasa, okay na. Marunong mga bumasa, sumulat, able to read and write. Hindi ka naman marunong alam mo yung trabaho ng pina-applyan. Nagsasaper. Yung nagpapasahod, nagpapasweldo. Kaawa-awa yung nagpapasahod kapag ang nakuha niya. Hindi qualified sa position. O hindi karapat-dapat.
pwede bang ikatwiran ng may-ari? Halimbawa, kumuha siya ng driver, bago yung kanyang sasakyan na Mitsubishi Pajero. Sabi niya, kaya ako kinuha yung driver ko niya. Kahit hindi siya marunong magmaneho, pero mabait siya. Tama po ba yun? Naghahanap ka ng driver at handa kang magbayad ng driver. Wala naman sigurong employer, amo na kukuha ng ganun ang katwira. Mag-hire ng driver, tapos sasabihin, okay yun, pero mabait yun. Tama po ba kaya yun? Hindi ba mali yun? Ganyan ang nangyayari sa pagpili ng politiko sa Pilipinas. Magsimula barangay hanggang nasyonal, ganyan ang nangyayari. Kaya nagsasakripisyo ang tao, yung employer o boss o amo. Siguro naman po, ang mga nabanggit ko o nabitawan ko mga pananalita, sasang-ayon kayo sa akin. Halimbawa po, pagpalagay po natin na yung nakuha niya naman ay tama sa kwalifikasyon, isa nga pong driver o isa pong politiko na halal na nakakagampan naman ng kanyang trabaho. Pero halimbawa po yung driver na nakuha nyo ay merong kapabayaan sa kanyang trabaho. Tapos po, hindi niya nagagampanan na maayos yung kanyang trabaho. O dinadaya niya yung amo niya sa paraan ng hindi pagganap ng kanyang tungkulin. O kaya pumapasok ng late, umuwi ng maaga, o kaya naman dinadaya niya sa oras sa parang pwede siyang makalusot, katulad ng idadahil niya ng matraffic, kaya siya ay na delay ng dating, na late siya. O kaya naman sasabihin niya na one way lang rito. Kaya nagkaroon ng rerouting, dinivert yung daan sa ibang O kaya naman nagkaroon ng obstruction, gawa ng halimbawa may parada, prosesyon, o road excavation, o road beautification, cleaning. Dinadaya niya kanyang employer. Sa palagay nyo, dapat pa bang pagtagalin yun o tanggalin na? Kung ganun palagi ang ginagawa niya. At maraming beses na siya nakakakumit ng ganung mga offense.
Parang politiko. Pag nagnakaw sa inyo, gumawa ng masama, ang katumbas po nila ay pagsasamantala. Ibig sabihin, pinagsasamantalahan ng bayan. Pinagsasamantalahan ng komunidad, ng barangay. Ibig po ba sabihin pag pinagsamantalahan kayo okay lang. At pwedeng ulit-ulitin pa. Kung mangyari sa inyo o kaya sa kapamilya nyo, okay lang sa inyo. Hindi po ba dapat tanggalin na siya sa pwesto at kasuhan para hindi pamarisan ng iba? Kung hindi nyo kakasuhan ay pamamarisan pa ng iba kasi sasabihin, pinapatawad naman pala di ba? Sino ba magsasabi? Hindi ba magsasabi mga tao pa rin o yung employer? Tama ang pagtigil ko kasi pumasok yung truck. Dahil pumasok yung truck, may stop ako. Tumigil ako, tama. Ngayon, makakago na naman ako. Sobrang init ngayon. At tanghalian na ba? May hina yung preno. Dapat i-adjust. Batak na yan. Ang palagay ko, kasi batak na yan. Ayun, may event, nag-i-stack up nag-i-stack up kaya pero gumagana naman, kumakagat. Kailangan pag ginamit yung preno, nakadikit na kagad Pero dito nakadikit na. Parang ayaw pang kumapit. Hindi katulad dati. Alis nakadikit yung dahil natanggal yung ang lakas ng preno, saka umiingay pa. Talagang kumakapit yung preno. Ayan ang bundok ng mga sidecar bisikleta na kinonfiscate ng local government at ng MMDA. Ayan, diyan diyan siya naka-store. Diyan siya naka-deposit. Hindi masyadong masakit yung init ng araw sa katawan. Siguro dahil sa balat. Siguro dahil sa nakaraang mga pag-ulan. At saka kagabi, umulan din Kaya siguro yung singaw ng lupa, pag tumatama yung init ng araw, pag tama sa lupa, yung deflection ng init hindi ganun katindi. Kasi yung
yung lupa at saka yung kalsada na kung saan nabasa. May moisture content pa. Ngayon, dahil may moisture content, pag tama, kailangan tuyuin pa ng init yung moisture para pag singaw nung init galing sa lupa o sa pavement, soil or pavement, magkaroon ng tinatawag na init. Hindi siya ganun kasakit sa balat. Pero negro na ako. Iba na yung kulay ko. Sobrang init. Siguro mga mag-alas 12 na ngayon. Itong biyahe ko. Or alas 12 pasado. Mamaya gagawin ko yung sana matapos ko. Shoutout nga po pala kay Brother Jamir Magana.
Oops.
Bago ko po makalimutan, shoutout ka po pala kay Richard. Like, share, and subscribe.